Pinagtulungan ng mga pulis na posasan ang lalaking yan sa isang barangay sa Boracay Island sa Malay, Aklan. Isa siya sa mga humarang sa gagawing demolition ng mga pulis sa mga bahay roon. 5 residente ang inaresto at na-inquest na. Ayon sa kaanak ng isang inaresto, hindi naman nila nilalabanan ng demolisyon sa kanilang mga bahay. Sinasabi lang daw nila ang kanilang karapatan. Ayon naman sa mga pulis, sumusunod lang sila sa utos ng kanilang sheriff na magposas kung may mangyayaring resistance. Inireklamo ang isang ospital sa Valenzuela City dahil sa pagdetain umano ng mga hindi pa bayad sa kanilang bill. Itinanggihan ng ospital at iginiit na hindi nila pinigilang lumabas ang mga nagrereklamo. May report si Jonathan Andal. 3 araw na natili sa isang pribadong ospital sa Valenzuela City si Richelle. Hindi dahil may sakit siya, pero dahil hindi pa raw kasi niya mabayaran ang bill ng yumaong mister na umabot sa mahigit ₱250,000. Nakaburol na po siya. Tapos ako nasa ospital. Bantay sarado raw siya ng mga gwardya sa waiting area ng ICU. Bawal kahit bumili ng pagkain sa labas. Nang makatsyempo sa gate na ito sa likod ng ospital, tumakas si Richelle. Sinabi sa kanya dapat asikasuhin niya yung bayad. Huwag niya asikasuhin yung patay na. Hiningan pa ng pera bago po tanggapin sa emergency room. So yun pa lang is a violation of Republic Act 10932 or ang Anti-Hospital Deposit Law. Palit ulo rin ang nangyari kay John na namatayan ng asawa. Lagpas ₱700,000 pa ang kanyang bill at ang naiwan sa ospital ang kapatid niyang si Lovery. Dahil ayaw palabasin ang kanyang kapatid, pinapulis ni John ang ospital na kalaunay pumayag sa inisyal na bayad na ₱50,000 at promissory note. Gusto nila magbayad ako 100K kinabukasan, tapos every other day 100K. Sa tulong ng Valenzuela LGU, nagsampa sila sa piskalya ng reklamong slight at serious illegal detention laban sa ilang empleyado ng ACE Medical Center. Pinuntahan namin ang ospital pero hindi raw muna sila magbibigay ng pahayag. Nakakuha ang GMA Integrated News ng kopya ng kanilang counter affidavit sa akusasyon ni John at Lovery. Itinanggi nila ang paratang na illegal detention dahil wala naman daw elemento ng pagkulong o pagkandado. Hindi naman daw nakalock ang pinto ng kwarto kung saan dinala si Lovery at hindi rin daw siya pinigilang lumabas. Sumulat na ang Valenzuela LGU sa Department of Health para paimbestigahan ang umano'y palit-ulo na kalakaran sa ospital. Meron naman tayong mga measures tulad po ng ibang private hospital wherein ang cadaver hindi rini-release, ang death certificate hindi rini-release, ang promissory note hindi rini-release. Pero tao ang hindi rini-release, buhay na tao. So, serious illegal detention talaga ho yan. Jonathan Andal nagbabalita para sa GMA Integrated News. 3 Pinoy ang nasugatan sa magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan ayon sa Manila Economic and Cultural Office. Di bababa sa siyam ang patay. May report si JP Soriano. Pagtama ng malakas na lindol sa Taiwan, bumigay at tumabingi ang isang gusali. Napatakbo ang mga tao. Napakapit ang mga pasahero sa tren. Habang niyuyugyog ng magnitude 7.2 na lindol ang mga gusali, tulay at flyover. Napahinto naman sa tulay na ito ang ilang nakamotor nating kababayan. Sa pabrika naman inabutan ng lindol ang ilang OFW. Pinababa sila ng gusali para mailikas. Sa tinitirhan naman ng ilang Pinoy, nagsilaglaga ng mga gamit. Grabe. Basag lahat. Oh my God. Ang Filipino-Taiwanese na si Joseph nasa mismong sentro ng lindol sa Hualien. Wasak sa pagyanig ang convenience store sa kanilang lugar. At 8 o'clock, it was very terrifying. Everything was moving. The bed, my bottles, paintings fell, and a lot of stuff fell. Sa gitna ng panayam ng GMA Integrated News kay Joseph. Okay, I actually just got an earthquake alert right now. Wait, give me a sec. Oh no. Seems to be small. Okay, I'm fine right now. Ayon sa Manila Economic and Cultural Office, base po sa pakikipag-coordinate namin sa mga Filipino communities po dito sa buong Taiwan, meron na pong reported ngayong hapon na 3. So, yun pong isa po dito ay sa Ilan, sa Ilan country, at yung 2 po dun sa Hualien. Nothing serious.
Mananatili raw bukas ang Taiwan Help Desk ng Migrant Workers Department sakaling may mga ilangan ng tulong. Di bababa sa siyam ang patay sa lindol sa pinakamalakas sa loob ng 25 taon. 50 ang nawawala. Oras ang kalaban para sagipin ang mga natrap sa ilalim ng mga gumuhong gusali. Dahil sa lindol, nagtaas ng babala ng tsunami sa ilang bahagi ng Luzon. Inilikas ang ilang taga Pagudpud at Lawag sa Ilocos Norte. Binawi kalauna ng FIVOX ang tsunami warning. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Gustong imbestigahan ni Senator Risa Ontiveros ang gentleman's agreement umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Chinese President Xi Jinping. Tinawag ng senador na treasonous o mapagtaksil sa bayan ng kasunduang hindi dapat magdala ng construction materials ang Pilipinas sa BRP Sierra Madre. Sagot ng dating tagapagsalita ni Duterte na si Attorney Harry Roque, hindi pwedeng maganap ang treason kung walang gera. Masok itong luksin, tinapon niya yun. This gentleman's agreement is treasonous. Kung totoo itong kasunduan, mukhang isinuko nga ni Duterte ang teritoryo ng Pilipinas. Yan ay gross ignorance of the law. Kasi ang ng criminal revised treason hindi po pwede maganap kung wala pong labanan, kung walang gera. Ang foreign policy ito ay exception doon sa freedom of information kasi kinakailangan ang presidente lalong-lalo na ay makapaggagawa ng tamang desisyon. Sa definisyon ng revised penal code, ang treason ay krimen ng pakikipagdigma ng isang Filipino citizen laban sa Pilipinas o di kaya ay pagtulong sa kanyang mga kalaban sa loob man o labas ng bansa. Tingin ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., mahalaga ang pananagutan sa sinasabing gentleman's agreement tungkol sa BRP Sierra Madre. Pero hindi raw dapat makalimutan na ang pangunahing banta sa ating karapatan sa West Philippine Sea ay ang mga iligal na aktibidad ng gobyerno ng China. Nagbaba ng desisyon ng Korte Suprema hinggil sa pagbawi sa amnesty ni dating Senador Antonio Trillanes ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Supreme Court, valid ang iginawad na amnesty kay Trillanes. Unconstitutional umano ang Proclamation No. 572 ni dating Pangulong Duterte na bumabawi sa amnestiya. Wala rin daw kapangyarihan ng Pangulo na bawiin ang amnestiya nang walang concurrence o pagsang-ayon ng Kongreso. Paglabag din umano sa karapatan ni Trillanes sa due process ang pagbawi ni Duterte sa amnestiya nang walang prior notice at ilang taon matapos itong igawad. May sapat din daw na ebidensyang magpapatunay na naghain at dumaan sa tamang proseso ang amnesty application ni Trillanes. Wala pang pahayag tungkol dito si dating Pangulong Duterte. Estudyante man o preso, kanya-kanyang diskarte para maibsan ang init. Suhestyon naman ng isang mambabata sa mga babae, huwag nang mag-underwear kapag nasa bahay lang. Ang kanyang paliwanag sa report ni Joseph Moro. Sa tindi ng init, kulang ang ginhawang dulot ng industrial fan para sa 700 nakakulong sa gusaling ito ng Manila City Jail. Baka ma-high blood kaya babasa ako ng galon ng tubig para ma-preso lang. Pinagpapawisan po, di makatulog. Kailangan maligo ng maligo. Rine-require namin yung mga PDLs natin to regularly take their bath, maligo, hindi lang once or twice. Pinekling klase naman ang diskarte ng ilang paaralan gaya sa President Corazon C. Aquino High School sa Baseco, Maynila. Hindi po ma-shortchange ang mga bata. Sa hapon, kami rin po ay nag-provide ng kanilang asynchronous schedule, learning tasks, activity sheets na kanilang gagawin sa kanila pong mga tahanan. Yun nga lamang, sira ang ilang electric fan. Dagdag na pasakit din, 2 buwan ng kawalan ng tubig at ang sumisingaw na init mula sa bubong ng mga katabing bahay. Nainitan ba kayo? Para maibsan ang init, kanya-kanyang paypay o gamit ang rechargeable fan ng mga estudyante. Sa dating Health Secretary at ngayon Iloilo Representative Janet Garin, may mungkahi sa mga babae ngayon tag-init. Wala lang mali siya, no? Pero kung nasa bahay ka lang naman or matutulog, it's quite advisable na walang underwear pero nakapajama ka naman or naka-shorts. Paliwanag ni Garin, mas pro ng mga babae sa fungal infection sa intimate area kapag masikip ang suot sa gitna ng mainit na panahon. Ang suhestyon ni Garin sinigundahan ni Health Secretary Ted Herbosa. Pag mainit, pinapawisan, may moisture dun sa ating private areas of women.
So it can lead to candidiasis or itchiness. Kung hindi naman daw komportable mag-no underwear sa loob ng bahay, Mag-cotton underwear because it also does not trap moisture. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa mga laging nakaupo at nakatutok sa computer o cellphone, nakakaramdam din ba kayo ng pananakit ng mata at likuran? Ang tips para maiwasan yan sa report ni Katrina Son. 8 hanggang 9 na oras nakaupo sa harap ng computer si Dan Reyes. Pagkatapos magtrabaho, naglalaro naman siya ng computer games. Sa tagal ng pagkakaupo sa harap ng screen, sumasakit ang kanyang mata, ulo at likod. Sumasakit yung balakang. Pag may pagkakataon, tumatayo raw siya at nagse-stretching. Ang admin assistant naman na si Jeneline Luna, 9 na oras nakaharap sa computer. Pag medyo matagal-tagal na yung pagkaupo, masakit na yung likod, mga kamay. Maging ang ilang gamer, ganito rin ang iniinda. Titigil ko lang po yung paglalaro kasi masakit na po yung ulo. Pinihilot-hilot ko na lang po. Pinaka-reason talaga bakit ako nag-stop is parang laging gabi-gabi sumasakit yung ulo ko. Sa likod kakalaro. Ang mga laging nakatutok ang mata sa computer o cellphone, karaniwang nakakaramdam ng pananakit ng mata, batok at likuran. Napaka-importante po ng proper table or proper desk ergonomics. Ang gusto sana natin, lagi kayo sanang nakatingin ng padiretso. Kung kinakailangan mong gamitin siya ng pituloy, mabuti na to stretch out, stand up, go around the table, go around the desk. Sabi naman ng isa pang eksperto, pwede ring magka-dry eye syndrome, computer eye syndrome o eye strain. Maaari ring lumabo ang paningin at maging madalas ang pagsakit ng ulo. Dapat conscious tayo doon sa time na nakaharap tayo sa computer. Meron kami tinatawag na 20-20-20 rule. Maximum amount of time dapat na nakaharap tayo sa gadget is 20 minutes. After 20 minutes, we have to look 20 feet away for 20 seconds before we go back to the computer. Kapag nagpahinga sa paggamit ng computer, iwasang gumamit ng gadget. Makakabuti raw kung ipapahinga ang mata ng 3 beses kada oras. At kapag may nararamdaman, magpatingin agad sa doktor. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagkasunog sa isang residential area sa Tramo 2, Barangay San Dionisio, Parañaque City ngayong gabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection na nagsimula ang sunog pasado alas 8:30 ng gabi. Wala pang 1 oras, umakyat na ito sa ikatlong alarma. Pasado alas 10 nang ideklara itong fire under control. Napansin ng netizens ang closeness ni Alden Richards at Catherine Bernardo sa isang party para sa aktres. Hindi rin nakaligtas sa fans ang tila couple ring ng dalawa. May report si Nelson Canlas. Extended ang 28th birthday celebration ni Catherine Bernardo. Kagabi, sinorpresa siya ng close friends kabilang sina Boop at Kiniya. Present din ang Asia's multimedia star na si Alden Richards na may bouquet of red roses at regalo sa aktres. At may beso pa na lalong kinakiligan ng fans. Sa X-App, mabilis na nag-trend ang hashtag #CatDen. Hindi rin nakaligtas sa netizens ang tila couple black ring ng dalawa sa kanilang right index finger. Marami rin ang nagpepetisyong ilabas ang selfie na ito ng #CatDen. Sa kuha ng kaibigan ni Kat, makikita na very comfortable ang dalawa sa isa't isa. Bago nito, nauna nang nagkasama ang dalawa sa birthday celebration ni Kat sa Palawan. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.